Ayan, so good day mga ka-farmland. Today, tripping po tayo ngayon. Ang location po nito ay Buena Vista, Quezon. Ano po? So, ang sukat po ng property is 1.2 hectare. And then, tabing kalsada po ito. Yun lang mga ka-farmland. Bali, tusok lang po siya sa kalsada. Ano? Ayan, so ito po yung barangay road. And then, may poste po ng kuryente. So, dito po mga ka-farmland, itong nyugan na to. So, yan po yung boundaries ng property. Babaybay siya dyan. And then, dito naman. So, paluwang po yung property. Ano? And pasukin po natin yung loob. Sukin natin. Yan. Uy, may sapa, ano? Ilog. Oh, ganda. Ayan, so yun mga ka-farmland, may creek po sa ilalim nito. Ayan, so ilog po yan, pero hindi siya ganun kalalim. Mababaw lang po yan at napakaganda po ng tubig dito. Natatanaw ko na. Ano? So napakaganda pong i-develop nito. Ayan mga ka-farmland, sa mga naghahanap po ng farm lot dyan na for retirement plan na ang gusto ay for farm na may source ng tubig, so tamang-tama po ito. Napakaganda po ng farm na ito mga ka-farmland. And then ang gunting dito mga ka-farmland, pagbaba mo ng kalsada, property na, ano, so no need na natin kumuha ng right of way. So ayan, ang tanim po nito ay kalimitan ay nyog, and then aside sa nyog, may mga puno po ito ng kawayan sa loob ng property. Napaka ganda po nito. Ayan, so Baybay Creek po ito mga ka-farmland. Ayan, as you can see, yan, creek po ito. And then, malapad po yung ilog niya, no? So, nakakatuwa po ito. Anong product nito, kuya, bukod sa nyog? Saging. Okay, saging. Tapos, ano yan? Hardwood lang yan, hindi yan namumunga. Ito langka. Yan, may langka po siya sa loob ng property. Baybay ilog daw yan, boss? So, may puno po ng langka. And then, mangga. Ayan, mangga. Meron din. Napaka ganda po nito mga ka-farmland. Hili siya pero hindi ganoon kataas, kumbaga banayad naman po, ano. Ayan, so yan, ito yung ilog niya. Ganda. Para siyang mini falls, no. Ayan, so yun mga ka-farmland, pwede po natin tong i-develop na farm resort. Ayan. Napakaganda. Ayan, may mini falls siya. Ayan. Ganda. Ay, ito yung boundary. Saan? Tatawid pa ng sapa? Dito lang. Ilog na lang. Okay. So, yun mga ka-farmland, ito pong ilog ay boundary ng property. So, public po ito para sa lahat. Ayan. So, napakaganda po nito. Malinaw yung tubig niya. And then, ang good thing dito mga ka-farmland, halos wala kang makikitang basura na plastic. Ang makikita mo lang, mga tuyo-tuyong dahon. Kaya, malinis po ang tubig dito. Ayan. So, Virgin River, no? So ayan, babaybay po siya dyan. And then, ayan mga ka-farmland, ang nyugan niya, hindi pa ganun kataas, kababaan pa lang, ano. Ayan, langka. And then may nadaanan ako kanina na, ayan, may pailan-ilan po siyang puno ng, ayun, mahogani. Tapos, yung isa guyaba, no? Yun. Ito ang guyaba, no, eh. Ayan. So ito po yung part na hili niya mga ka-farmland, pero hindi naman po ganun kataas, ano. Banayad naman po ito. And then, dasik po sa puno ng nyug. Ayan, so medyo madamo lang sa taas, pero mabilis lang po hawanin yan. Mabilis lang yan tabasin, ano. So yun, puno pa rin ng langka. Ayan, ang pwede natin gawin dito mga ka-farmland, kung naghahanap ka ng investment and retirement plan na rin. So investment, kasi alam naman po natin, yearly, nagtataas ang value ng property. So tamang-tama po ito for investment. And then retirement plan, pwede rin. So pwede tayong mag-alaga ng hayop, magtanim ng halaman, and then fruit bearing trees pwede rin. So pwede po natin taniman ng kakao, santol, rambutan, lansones, yung mga boundaries ng property, ano. So kung gusto mo naman po magtayo ng kubo, rest house, ayan, so may kawain sa loob ng property, no need na po natin bumili, ano. Yan, nakakatuwa. Ganda po ng property na to. Pagbaba mo ng kalsada, property na, and then sa source po ng kuryente, may poste po sa tabi ng property, may poste po ng kuryente. So, no need na po natin na mag-extension. And then, the source naman po ng tubig, malapit po ito sa creek. Kaya, pag nagtayo tayo ng depth well, hindi ganun kahirap yung tubig kasi tabing creek po ito. Maamaw po ang tubig dito. And sa ngayon, hindi po pasok ang Nawasa kasi yung property po is for farm. Ano kaya, ang pwede natin gawin, pwede po tayong mag-depth well sa loob ng property. So, yun po yung isa sa source ng tubig dito. Ayan. So, kalimitan po niya ay langka. Ayan, may pailan din pong puno ng mangga. And tamang-tama po ito. Kung 50s ka, yan, naghahanap ka ng retirement plan.
Ay, napakaganda. Kung gusto mong maligo, pwede ka magbakay dito. And then kung gusto mong maligo, bababa ka lang dito sa ilog. Napakalinis po nito. Ang makikita mo lang na damo is yung mga tuyo-tuyong dahon, pero wala ka pong makikita diyang tuyong basura, ano. So, subukan natin baybayin yung ilog. Ayan. May ano ba dyan, kuya? May talon? Wala. Sa baba may talon? Malayo dito. Malayo. So, may talon dito mga ka-permlat. Ayan, may mini falls doon. Hindi naman siya mini falls. Malaki na rin daw, sabi ni kuya. Kaya lang, sa una-unahan pa po, ano. Ayan. Mababay. Yung boundary, sige, puntahan natin. Mas maganda. Ayan. Uy. Sarap ng tubig. Ayan. Ganda. Sarap. Ang lamig ng tubig mga ka-permlat. Ayan, so para siyang ano, hagdan-hagdan. Ayan. Ganda oh. So may mga isda. Sipon meron din. Ayan, kung gusto mang huli ng sugpo mga ka-permlat, makahuli ka din ng sugpo. Ayan. So yun mga ka-permlat, kung gusto mong mag-alaga ng hayop, pwede po tayo mag-alaga ng baka, kambing. Yan, pwede po. Baboy, pwede rin kasi for farm naman po itong property. So, kung backyard lang, nunid na po natin ng zoning permit. Ano po? Ayan. So, may source ng tubig. And then, kung gusto mo po maglagay ng fish pan, pwede rin. Pwede tayo maglagay ng intensive fish pan. Ayan. So, pwede mo rin po itong i-develop na pools. Pwede mong gawa ng swimming pool kasi running water naman po yung tubig niya. Ayan, dadayuhin po ito kasi hindi mahirap puntahan yung property. Convenient po siya puntahan kasi tabing kalsada po yung property. And then pasok na pasok po ang sasakyan. Ayan. Ito yung boundary. Ayan, so ito po yung boundary mga ka-farmlat. Yan yung mohon. Yan yung pinakang boundaries niya. Okay. So yun po yung nandun yung mohon. Pero ito po yung boundaries niya. Itong may tasak na to. Ayan, so ito po yung bye-bye. Isa pa po ito, ayan, malawak po ito mga ka-farmlat. And so nyugan, ang kagandahan dito mga ka-farmlat, yung nyug niya, hindi pa ganun kataas, so mabababa pa po. And then ang good thing po doon, dasik po mamunga, ano. Ayan, so sa ngayon, bagong harvest lang po sila. Bagong kawit. So kuya, may ilang puno po ito ng nyug? Tansya mo? 200. Nakakailang kabuo ng nyug tuwing harvest? Okay. Yung iba, hindi pa namumunga, no? So, nasa almost 200 ka puno po ito ng nyug, mga ka-farmlat. And then, na-harvest po ito ng 1.5 ka buo ng nyug tuwing harvest. Ayan. So, ganun po karami yung na-harvest ng property. Ayan. Ganda ng tubig, oh. Dinaw. Ganda. Ayan. So, tama po ito. Napakaganda nitong i-develop. Mga ka-farmlat. Ako, best na best po ito kung retirement plan ang hanap mo. Kasi convenient siya puntahan. Yan, pagbaba mo na sa sasakyan, property mo na. Hindi na natin kailangan kumuha ng right of way. Kasi tabing kalsada yung property. Ano po? And then sa source ng kuryente, may poste po din ng kuryente. Sa tabing kalsada. Ano? Napaka ganda po nito. Yan, bihira na lang po tayo makakita ng gantong kagandang property mga ka-farmlat. Kasi, bihira na po talaga na may gantong kagandang property na makikita tayo dito. Ayan. And then, bihira na rin po yung may poles na maliit na cut. So, kalimitan po ng may poles, malalaking cut na. And then, mahal na rin. Ano? So, ito, convenient pa po yung presyo nito. Kayang-kaya. Ayan. So, and then, sakto lang po dito sa, sa property. Yan. Ito yung property. Yan, dito tayo. Pwede tayo magbahay dito. Ayan. Ito lang yung sapa. Ganda. Napakaganda itong mga ka-farmlat. Lalo na pag nataniman. Ito, kabilang. Sa iba na to, no? Maganda rin itong kabila. Yan, napakaganda po nitong i-develop. Pwede nating taniman ng fruit bearing trees. And then aside doon, pwede po natin itong i-develop na
farm resort, pwede natin tayuan din ng swimming pool. So share ko lang mga ka-farmlat, may nabenta po kami property last. Yan, so may mini pools lang din po siya, and then ang ginawa po ni buyer, dinevelop niya, nilagyan ng swimming pool, and then ang good thing po ngayon, yung property kumikita na so pinaparentahan po niya pag may mga guests na gusto dumayo or may event, birthday, celebration, so inaarkila po yung property. So nakakatuwa kasi kumikita na po si buyer. Ayan. So aside sa tumataas yung value ng property niya, may income na po bukod sa nyog, kumikita pa siya sa mga guests So nakakatuwa mga ka-farmlat. At yun lang ang mga ka-farmlat. Kung interested po kayo sa property, pwede niyo ako i-message sa Viber, WhatsApp, and then sasagot naman po kami if may question po kayo. Ayan. So yun mga ka-farmlat, at dagsang biyaya po sa ating lahat.